Ang dapat parusahan, sino ang dapat ikulong, maski na pisang buo mo si speaker, kung guilty, ikulong mo. Makita ng bayan ang katotohanan ng liderato mo. Ang sabi ng kapatid mo, si Senadora Amy Marcos, ikaw daw ay drug addict. Maaanghang ang naging patutsada ng dating mayor na si Lito Atienza laban kay Pangulong Marcos dahil sa pagtatakip nito sa pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez kahit pa lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Dapat anyang mapanagot at mapakulong ang dating House Speaker sa kasong pandarambong sa bilyon-bilyong pondo sa kaban ng bayan at namumuhay na parang hari samantalang walang makain ang karamihan sa mga Pilipino. Matatandang sumabog na rin si Senador Amy Marcos at isiniwalat nito ang buong katotohanan sa pagiging adik ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang asawa nitong si Lisa Marcos, pati na rin ang mga anak nito na dapat lamang bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa hindi na nito alam kung paano pamunuan ang ating bansa. Mahinihintay ng gobyerno. Uy, magsampa kayo ng kaso, magkulong kayo ng tao para matuto tayong lahat dito sa ating ilang buwan na natin pinag-uusapan na walang patumanggang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Saan man kayo naroroon, lalo na yung ating mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasakripisyo, nakayuko, nagtatrabaho ng buong sipag. Yung pala yung pera natin sa kaban, ninanakaw lang. Anyway, investigasyon ang investigasyon, wala nang katapusan ito. Pero kung ako tatanungin nyo, tignan natin ang punot dulo ang lahat. Korupsyon. Ano pa ang mas mahigit sa sinasabi na number one suspect, former Congressman Saldico, na siya ay humawak lang ng pera pero binigay niya kay Speaker Romualdez at kay Pangulong Bongbong. O ano yan? Hindi pa rin sapat yun. Statement na yun. Pinakawala ng Malacanang ang lahat na maaaring sumalungat sa statement na yun. Ako, hindi ko tinatanggap ng buong buo yung sinasabi ni Congressman Saldico. Pero, hindi ko rin itatabi lang. At wala, hindi ka panipaniwala. Dahil, ang sinasangkot mo rito, Mr. Congressman, ay ang Pangulo natin. So we have to take it seriously. The most serious of all revelations and all accusations is the one Congressman Saldico stated. President Bongbong received billions of pesos. Speaker Romualdez received billions of pesos. O ginagawa nila ngayon, they're trying to discredit this statement. Investigate this statement, not to remove the credibility of the statement. Hindi ako biglang sasang-ayon sa sinasabi ng iba. Guluhin na lang natin para matapos ang lahat. Huwag. Hindi ko sasakripisyo ang bayan sa kapakanan ng ilang tao. Naalala ko yung mga nakaraang panahon na aktibong-aktibo ko sa galaw ng bayan. Ang pinakamagandang payo na nakuha ko ay galing kay ex-Supreme Court Justice Cecilia Muñoz Palma nung ayokong sumama galaw ng mamamayan. Alisin si Pangulong Erap, sabi ko, meron tayong saligang batas. Naglalaan yun ng paraan pagtatanggal ng mga Pangulo na nagkukulang at nagkakasala. We have to respect the Constitution and go through the process of prosecution. Pag napatunayang totoo ang bintang laban sa sino mang Pangulo, alisin yung Pangulong yan ayon sa batas. Kaya sabi sa akin ni Justice Palma, Mayor,
tama ka. Hindi ka sumasama sa anarchy. Hindi ka sumasama sa agus lamang. You're a genuine leader, a defender of the Constitution. Yan. Sinabi ni Mr. Saldico, tumanggap ng pera sa kanya, si Pangulong Bongbong. Eh, huwag kayong magkandara pa sa Malacanang na ang depensa nyo is to discredit. Investigate! Sino tumanggap sa Malacanang? Baka may ilabas na resibo si Saldico, magulantang na naman kayo. Sabi ni Congressman Saldi, meron siya mga resibo. Ang payo ko naman kay Congressman Saldi, hindi sapat na ibinunyag mo ang nalalaman mo. You have to prosecute, help prosecute yung mga sinasabi mo mga leader ng bansa na tumanggap ng malaking pera sa iyo sa nakaw na yaman. I will not discuss the process of budget making, neither will I give credence to what Saldico is saying, but I will also not discredit him. Napakahirap na desisyon yung ginawa niya yan. Pagbintangan ng Pangulo, kasama sa nakawan. But I will also not allow any other politicians to just automatically dismiss what Saldico is saying. No. Tinawag mong magnanakaw ang Pangulo, patunayan mo. At pag napatunayan mo, ipagsakdal natin ang sino mang Pangulo, sino mang leader. At magsama-sama tayo mga mamamayan na parusahan ang sino mang mapatunayan guilty. Pero hindi itong ganitong uri ng takbo ng buhay natin. Ayan, katatapos lang ang napakalaking rally sa Luneta. Malakas na tinig yan. Iglesia ni Cristo yan. Hindi lang yan. Ang boses ng mga Katoliko, hindi pa naririnig. Magrarally din ang mga Katoliko at paririnig ang kanilang sigaw ng bayan, ikulong ang mga may sala. But you cannot just deny, you have to prove innocence. You cannot just accuse without proving your accusation. Kailangan ibalik natin sa tamang pamamaraan ng ating pag-gobyerno. Kundi, banana republic tayo. Yun ang sabi sa akin ni Justice Palma. Mayor, you are right. Do not join the mob. You are stating your own position and we should follow the Constitution. Maski na anong diferensya ng ating saligang batas, yan lang ang ating kaisa-isang saligang batas. Constitution of the people of the Philippines. So we have to prosecute Congressman Saldi. My best advice to you is come home and prosecute the President. Tell more. Show proof. At patunayan mo lahat ng sinasabi mo ay totoo. At kung totoo, sino ka man, ikulong ka at pagdusahin sa mga kasalanan para matuto ang ating bayan na paunlarin ang ating yaman. Binigyan tayo ng Panginoon ng tanging yaman, pero lahat yan pag-aari na lang ng ilang tao. Nakakagalit pag-isipin ang lupa, nasa kamay na lang ng mga bilyar, Ayala. Paano si Juan de la Cruz? Magkakabahay pa ba kayo? Lupa? Wala na. Inubos na ng mga makapangyarihan ang lupa ng bansa. Samantalang meron tayong saligang batas na nagagarantiya na ang bawat mamamayan magkakaroon ng bubong, pagkain, at partisipasyon sa tamang paggugobyerno.
At isisingit ko lang dito yung aking pinaglalaban noon pa man. Mahirap tayo dahil sa korupsyon, hindi dahil sa bilang. O ngayon, naniniwala na kayo. Sino hindi pa naniniwala? Ang hindi pa naniniwala, gunggong. Talagang you deserve the government you're getting. We are poor and we remain to be poor because of corruption. Not because of the number of children or the number of citizens. Maski na 3 Pilipino na lang na iiwan sa balat ng lupa, kung nagnanakaw yung dalawa, magugutom pa rin yung isa. Common sense. Ngayon, alam na natin, saan napupunta ang pera ng bayan? Sa bulsa ng mga politikong magnanakaw. So we have to act. But act within the Constitution. I am not to defend nor to prosecute and accuse, but I am here to say we should terminate this investigation finally to punish the guilty. We are Filipinos. Nilikha ng Diyos upang maging modelo ng mundo at hindi katulong lang at alipin ng ibang bansa. We should be ready to defend what is correct and what is right and what is legal and what is constitutional. Itong nangyayari sa ating investigasyon sa korupsyon, natumbok na natin, corruption is the evil. Corruption is the real reason why we are poor. Tapusin na natin to. Hindi pwede paulit-ulit na naman. May na magsasabi ng kanyang sariling kaalaman, lalabanan ng mga kabilang bahagi, try to discredit the statement, and not to follow through. Sinabi ni Saldico, kasama ang Pangulo sa nakawan dito, let us not try to discredit, disregard the statement of Congressman Ko. Let us investigate. I am alarmed. Nakalain mo, kasama raw si Bongbong. Patunayan mo yan, Congressman Saldi. Hindi pwedeng nagtatalaka sa ibang bansa. Umuwi ka rito at sama-sama nating talakayin ang kapakanan ng ating bansa. Ulitin ko yung sinabi ni Pangulo. Noon, mahiya kayo. Sinasabi ko na rin kay Pangulo, mahiya ka rin. Dahil hindi mo tapusin ang investigasyon. You are the leader. Show us the way. Sino ang dapat parusahan? Sino ang dapat ikulong? Maski na pisang buo mo si Speaker, kung guilty, ikulong mo. Makita ng bayan ang katotohanan ng liderato mo. Ang sabi ng kapatid mo, si Senadora Amy Marcos, ikaw daw ay drug addict. You can deny that until to high heavens, pero kung totoo yan, lalabas ang katotohanan. May kasabihan yan. Even 1,000 angels denying what is true, the truth will prevail. Kung isa lamang ang nagsasabing hindi totoo yan. Kung talaga hindi totoo, hindi totoo. Even if you have 10,000 politicians saying, no, it's not true, we have a great president. Show it. Show how great you are. You cannot just deny it together with a chorus of people saying no when it is a big yes. The truth will always come out. Maawa tayo sa ating sarili. Ang ating kinabukasan na nasa ating mga kamay. Huwag tayong matakot. Pagtanggol natin ang ating kapakanan at ang katotohanan. Congressman Saldico, umuwi ka na. Patunayan mo rin sa Pilipinas. O kung hindi, pansamantala, pumunta ka sa embahada. Embassy, kung nasaan ka man. Doon ka magbigay ng statement under oath. Para ka na rin nandito nun.
taken by the consul of the Philippines in that country, so that yung sinabi mo ay sinumpaan mo, valid din yun. But you cannot just hide by being far away from the nation. Although we understand, you come home, you are endangering your life. Yun ang paratang nila, banta nila kay Ninoy Aquino noong 1983. Nung sinabi niya, uuwi na siya. Sabi sa kanya, history repeats itself. Ang sabi sa kanya ng mga Marcos, huwag kang umuwi. Kapatayin ka kapag umuwi ka. I don't know why they said that, but they said it. Pero si Ninoy, bayani. Hindi siya na nagambala man lang o nagbago ng plano. Umuwi siya as he promised to join the collective voices of the Filipinos who were starting to stand up and fight. Binaril si Ninoy sa airport. Patay. Yun naman ang naging mitya. Mitya ng mga loko-loko sa gobyerno. Nag-alsa ang bayan, kasama na po ako ron. Handa rin kaming mamatay kung kinakailangan. Sapagkat tama na, sobra na ang sigaw namin. Umalis na kayo dyan. Umandong tayo sa EDSA 1. Milyon-milyon na nagpunta sa EDSA. Mga Pilipino humihingi ng katarungan. Yun ang kinakailangan ng panahon natin. We have to remove the element of fear. Huwag kayong matakot. Sabi nga ninyo, isa lang ang buhay natin. Kung yan ay ibibigay natin para sa bayan, pakinabang ang ating pagkakalalang sa mundong ito. Umabot man kayo ng 150, katulad ni Juan Ponce Enrile, 100 plus, kung wala po namang katuturan ang inyong kinabuhay sa mundo, wala kayong saysay. Sandali lang, makakalimutan na po kayo. We must all act accordingly as intended by the Constitution in protection of the provisions of the Constitution. Not to violate it, but to protect it. Ang sabi ng saligang batas, magdakaw ka, makukulong ka. Bakit dito sa atin, ang pinakamalaking magnanakaw, nasa kapangyarihan, habang buhay? Ano ba diferensya natin? O natatakot kayo? Namimiss ko sila Eva Estrada Calao, Tito Gengona, Ninoy Aquino, mga Pilipinong hindi natakot. Pagkus ay namuno sa panahon ng kadiliman. Meron silang pangangatwiran na ang bawat mamamayan ay may tungkulin. Nahingin ang katarungan sa ating bansa. You do wrong, you are punished. Para ang kasipagan natin, dito natin magamit. Hindi sa ibang bansa. Gamitin natin sa pagpapaunlad ng ating sariling bansa. We can provide all the job opportunities if our economy is arranged by new faces. Kailangan natin mga bagong bayani. Hindi ko pag naririnig ko, inapod yung mga dating muka, galing na sila dyan eh. Nagnakaw din sila eh. Mr. President, kumuha ka naman ng mga bagong muka. Mga kabataan, lalo na. Jessica, new. Kaya ang hinihingi ng panahon ay partisipasyon ng bawat isa. Huwag kayo mag-alinlangan.
ang sigaw ng bayan at hingi ng bansa ay ang paggalaw ng bawat mamamayang Pilipino